na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa silangan ng Luzon. Inaasahan itong magiging bagyong Wilma sa susunod na 24 oras. Ayon kay Charmaine Barilla ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,075 km east ng southeastern Luzon. Sinabi ni Barilla na batay sa kanilang forecast, tatahakin ito ang direksyong pakalunan, maaaring maglandfall sa ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao mula Biyernes hanggang Linggo. Sinabi ni Barilla na sa ngayon nakataas pa rin ang uncertainty kung saan talaga ito tatahak, ngunit ang tiyak ay magpapaulan ito ng Southern Luzon, Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan din na kapag naging bagyo ang naturang sama ng panahon, kaagad silang magtataas ng signal number 1 sa mga apektadong lalawigan. Samantala, patuloy namang makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao, habang ang Northeast Monsoon o amihan ang siyang iiral sa Northern Luzon. Asahan naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa na maaaring magresulta ng flash floods o kaya landslides. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa. Good morning, Alzar. Good morning po sa ating lahat. Ang low pressure area ay unti-unting lumalapit sa ating bansa. Nasa layong 705 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nanatiling may posibilidad na ito ay maging bagyo. At wala pang epekto ito sa ngayon. Pero sa sunod na 24 oras ay itong shear line ay magdadala ng palat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Maulap na kalangitan na may mga pagulan din, kadalasan may hina hanggang sa katungtang pulan sa Cagayan Valley at Cordillera. Ganun din sa Aurora at Quezon. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay asahan ng magandang at maliwas na panahon maliban sa mga isolated na may hinang pagulan. Maganda at maliwas na panahon din sa mga lalabing bahagi ng bansa maliban sa mga localized thunderstorm. Meron tayong gale warning, ibig sabihin na inaasahan pa rin ang matataas ng alon sa buong seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon at Southern Luzon. Kaya paalala na huwag munang pumalaot sa mga lugar nito dahil sa matataas na alon. Yan nating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, maraming salamat. Yung tama niya, ang projected landfall saan? Maaaring po sa Eastern Visayas o sa may Southern Luzon, sa may Bicol region. So hindi pa talaga klaro, ha? Kasi parang umiikot, no? Oo po, di pa clear kung saan lugar sa east. So malawak pang area, so ang possibly sa Southern Luzon o sa Bicol region o sa Eastern Visayas. Sige. Mga anong oras natin malalaman yung pinaka-track niya? Well, habang lumalapad at may sapat na tayo mga data, maaaring mayang umaga po. Ngayong umaga, malalaman ngayong umaga po. Sige, abangan namin na Alzar. Thank you. Ingat, si Alzar Aurelio mula po naman sa Pag-asa.